ko ng 100. Good morning. So, today is Sunday. And for the purple uniform tayo for today's video. And it's 7th day of Ramadan. So, nakakabawas-bawas na tayo ng 7 days sa loob ng isang buwan na celebration ng Ramadan. So, ilang days na lang sa mga kapwa ko kadama dyan na nagpupuyat at mapupuyat pa. Laban lang. Kayang-kaya natin to. And waiting ako sa oras ko sa pagpasok kay nanay. And today ay plano kong plansyahin na yung iniwan ko kahapong mga blanket. And medyo maaga akong makakapaglinis today kasi kagabi ay nag-message ang tatay namin sa asawa ko na maaga siyang aalis ngayon. Ang alis niya ngayon ay 10:30. So, maaga akong makakatapos ngayon. Maaga akong makakaakyat para makapaglinis sa taas. So, later na lang guys. And ito naman yung asawa ko, nakaready na rin siya, nakaliko na siya kasi today is Sunday, may pasok na ang alaga namin. Kaya waiting na rin ng asawa ko sa oras ng pag-alis nila. Or kung alis man si nanay, baka sumabay siya sa alaga namin paglalabas. So, we are waiting. Ganon ang work namin dun sa bahay ni nanay kasi yung tanga-tanga kong asawa, naiwan daw niya sa trunk ng sasakyan yung susi. Nailak niya doon. And syempre, may mga duplicate dyan. Kaya yun, kunin natin kay nanay yung isang susi. Para makuha niya yung susi ng Prado doon at saka ng Toyota sa maliit na sasakyan. So, papasok na rin tayo. Dahil 10:06 na ng umaga. And yun nga may nakasabit ng basura. So, kunin muna natin siya at itatapon. Ibig sabihin gising na si nanay at tapos na siya sa taas. So, tapon na muna natin to bago tayo pumasok sa loob. Ito ngayon dahilan kung bakit kailangan kunin sa gabi ang kanilang basura dahil nga sabi niya maraming basura pag sa gabi. So, natapon na natin. Kaya yun lang naman ang dahilan kaya kailangan kong bumalik sa kanila pag alas 6 para kunin yung basura. So, papasok na tayo. Nandito na tayo sa loob. At dahil na dito tayo sa baba, nagsisimahin, dito talaga pinapaka-map ko sa baba. Dito sa kusina kasi dito kumakain si tatay. Tuwing breakfast niya, tuwing Ramadan, dito siya kumakain sa baba. Kaya dito ako nagmamap na maayos talaga kasi si tatay ay nakapaa. Kaya kailangan i-map ko siya mabuti. Ayaw kong pag gano'n naman ang paa niya. Madumi yung paa niya, di ba? Kaya dito pinapakakuskus ko talaga. Siyempre, para walang maimpinta sa atin yung mga amo natin. At kung ako napansin nyo, lagi din ako nakapaa dito sa bahay kasi mas prepare ko po yun para mas nasasalat ng talampakan ko yung sahig kung may dumi ba. At least kung may dumi, madadampot ko siya, di ba? Nararamdaman ko. Kaya, kung nakita ko minsan nagpapaa si tatay sa bahay, mas gusto ko naman na magpaa. At least nakikita ko or nararamdaman ng talampakan ko na may dumi. So, ayun nga, di ba? Wala tayong dumi sa paa. Kasi nga, pinapakakuskus ko na mabuti dito. Ayoko naman ng pagtingin nila sa paa nila yung kadadumi ng paa nila. So, mga kumari kong expired and anti kong expired na dito na nga ako ngayon sa taas. Dahil nga maagang umalis si tatay, and si nanay din ay sumabay kay Bunso, lumabas siya. Siguro naboring ang nanay, kaya lumabas na lang din siya. So, pagkatapos na rin ng umag-map dito, dahil nang-usahan ko na ito kanina, bago pa ako na, nag-video-video, syempre, trabaho muna. Diba? Tapos na rin ako dito. Mga bathrooms na lang, and I will go downstairs na. So, ganun ang buhay na kadama dito. Work, 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 para may sahod. Nandito na ako sa kwarto ni tatay para linisin ang kanyang bathroom. And pinagbili ni nanay kanina na pag nilinis ko nga yung bathroom ni tatay ay huwag kong kalimutang isarado yung bintana ni tatay kasi binong isara bago pa dumating si tatay. Isara na natin siya. Yan na naman, sarado na siya. Kailangan bago siya dumating yung nakasara na yan. Isang beses kasi binuksan ni nanay yan at nakalimutan niyang isara. Dating ko ng alas 6 dito para kunin yung basura. Sinabihan ako ni tatay na, Jenny, please, pag binuksan mo yung bintana sa kwarto ko, isara mo ulit. So, nagtaka naman ako. Sabi ko, hindi ko naman siya binuksan, baba. Hindi ikaw.
Eh, sino? Yung narinig ni nanay na yun nga nagtanong si tatay. So, lumapit siya sa amin. Si Jenny nagbukas nun ako, sabi niya ganun. Sabi niya, yun sabi niya si nanay na next time nga pag binuksan mo, isara mo ulit. Yun, kaya kailangan pag umalis si tatay na binuksan ni nanay yan. Pag nakalimutan ni nanay, sinecheck ko muna yung kwarto ni tatay kung bukas ang bintana. At kung bukas naman yan ay ako na ang nagsasara ng bintana para sigurado tayo ang bintana bago dumating si tatay. And nandito na ako sa bathroom ni tatay. Hindi ko nga pala nabanggit sa inyo na itong CR ni tatay ay ang ginagamit lang naman niya ay yung toilet niya at yung lavatory. Bali doon talaga siya naliligo sa isang banyo kung saan yun ang araw-araw ko ding nililinis. Pero ito kasi lagi niyang ginagamit tong lavatory at yung inodoro. Siyempre, kaya yan ang sinsigurado kong laging malinis. Kahit hindi naman siya required araw-araw na pinapalinis si nanay ay mas minabuti ko nang linisin na lang araw-araw para, di ba, iwas sa reklamo tayo. And so far nga, in my 8 months here sa mga amo namin, wala pa naman ako natatanggap na complaint sa kanila. And yun, thankful ako dun. Tapos ko naninis itong banyo ni tatay. So, ayan, may bathtub din siya and may lavatory, syempre. Ito, ang pinaka-importanting nililinis ko talaga. And yung inodoro niya, syempre. Yan ang kabuuan ng kanyang banyo. So, tapos na tayo. Andito na nga ako sa baba and dapat magpa-plancha ako nang maisipan ko pakailaman yung mga banderitas na nilagay ni Sarah ng pangalawang anak ni nanay noong Thursday. Bali yan yung ginawa ko. Ayan siya. Ginanyan ko na lang kasi bali nung nilagay ni Sarah ng Webes yan, basta sinabit-sabit lang niya yan dyan. And kahapon nga sabi ni nanay ay dito daw muna to na hanggang matapos ang Ramadan. So, naisip ko na lang to na pakialaman yung banderitas na to. Nandito yan, nakasabit papunta dun, hanggang dun. So, ayan, pinakailaman ko dito ko siya nilagay sa may bintana. And ito rin, masasabit-sabit lang siya dyan, ang gulo-gulo. Pinakailaman ko na. So, yan yung ginawa ko. Simple lang siya. Para naman mas maayos siguro tingnan para sa kanila. Tingnan natin. And yun dito sa may pintuan. Bale, walang nakalagay dyan. Ako lang yung naglagay ngayon. So, ayan na yung kabuuan niya. Magulat si nanay niya pagdating niya. Ayun ako. Wala akong magawa eh. And dyan nga yung ginawa ko. So, syempre, kailangan i-appreciate din natin yung holy month ng ating mga amo. Lalo na nung tatay namin kasi siya ay lokal. And si nanay naman ay isang British. Kaya, ayun, syempre, makiselebrate naman tayo kay tatay. Kaya, ayan, sana ma-appreciate niya. And nandito na nga ako sa plantsahin ko. Pinakita ko sa inyo yung ginawa kong mga banderitas dun sa kusina. So napansin ko itong Ramadan nga laging dito kumakain si tatay sa baba. Kaya nga siguro dyan nilagay ni Sarah yung mga dinala niyang banderitas. So yun, inayos ko lang siya. And knowing tatay and na ma-appreciate niya yan. So magpa-plancha na muna. Pagkatapos ko mag-plancha ay tapos na. So, ngayon po ay araw ng linggo. So, andito kami ngayon sa Al Salam Mall. Ayan, dito nagpunta si Madam pagkatapos kong ihatid ang anak niya sa kanyang trabaho. So, nagaya siya dito kasi dito siya namimili sa nag-grocery sa loob ng Al Salam Mall kasi meron kung dito Danube na grocery. So, yun nga. At ako'y bigla na-touch naman ako sa kanya. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nung Webes ng gabi, so inatid ko nga yung apo niya sa school para maglaro ng football. And then sinundo ko. So ngayon, itong ginawa niya, tingnan niyo. Binigyan niya ako ng 100 real. Sabi ko, para saan to, Madam? Ito ay aking, sabi niya, reward sa paghatid sundo sa kanyang apo ng Webes. So, napaka-bless ko talaga dito sa Madam na to. Piliin mo, adi ako 100 real. Diba? Sobrang bait niya. So, ito, hintayin ko lang siya ngayon dito mamili. Tapos ito, uwi na kami, yun lang.
So, napakabait talaga ni Madam. Super, wala akong masabi. So, yun lang. Talaga, sobrang bait. Isipin mo, bigyan niya ako ng 100 real. Para dun lang sa paghatid sundo ko sa apo niya. Naglaro ng football. So, sandali lang yun. Natid ko siya ng 8:30. Tapos sinundo ko siya ng 11 PM. Ganun lang. So, ito daw. Everything you do, sabi niya sa akin, you get a reward. So, napakabait niya. Diba? Yun lang. Masalam. May namamasyal sa Al Salam Mall, oh. Ganyan lang yan. Hindi nila binubugaw yan. Pinapabayaan lang nila yan. Mamamasyal siya. Magkape ka muna dyan, no? Tim Hortons. So, pansin niyo yung mall na to, walang ganong tao. Kasi nga, ay Ramadan, halos lahat ng ibang story close, lalo na yung mga sa pagkain. Ayan, Tim Horton sarado. Ayan. Ang bukas lang dito yung mga yan, yung Danube bukas, yung grocery, tsaka yung mga ibang bilihan ng mga damit. Pero yung mga sa pagkain, mamaya pa magbubukas yan hapon pag malapit na silang magsikain. Ang ganda ng mall na to. Actually nga mga mare and andi kong expired. Tapos na tayo. Tapos na yung planchahin ko. Eh, kanina nga nagpa-plancha ko eh. Nagulat ako biglang lumapit sa akin si nanay dun sa planchahin ko at may inabot siya. Binigyan niya ako ng 100. Appreciate ko talaga to. Appreciate to niya lahat ng trabaho ko. Yun, ito nga doon na Ramadan kasi marami daw akong trabaho. Pero parang ganun pa rin naman. Nagbago lang ng oras. Ayun, thank you so much. Napaka-grateful namin kasi nakatanggap kami ng gantong hadiah. Hawak ulit ng cash dahil ang sahod namin ay through ATM. Kaya ito, sobrang saya ko at may 100 ako. So, thank you so much. Alam mo na for today's video. And God bless. Ayun nga guys, nakauwi na ako. So, ayun na lamang ko sa asawa ko. Binigyan niya pala siya ni nanay ng hadiah. Ngayong hadiah na binigay sa kanya. And ito naman yung sa akin.